Minsan pinapahanap niya ako ng lalaki na mag-aano sa akin. Gusto daw niyang makita akong nakikipag-sex sa ibang lalaki habang nanonood siya. Akala ko noon ay biro lang. Hindi ko alam kung gusto lang ba niyang mag-explore. O sadyang wala siyang pagmamahal sa akin. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi isang buwan na lang ay ikakasal na kami. Yung partner ko ngayon ay soon to be my husband. Mabait siya, good provider. Kaya lang may mga bagay na hindi ko maintindihan at nakakapag-alangan sa akin. Sa side ko ngayon kami nakatira. At ang pinakita niyang ugali sa pamilya ko ay okay naman. Mabait siya na halos hindi makabasag pinggan. Ako naman ay nasa bahay lang at taga-alaga ng anak namin. Naasikaso ko siya sa bahay at yun lang talaga yung routine ko araw-araw. Lalabas lang ako ng bahay kapag bibili ng ulam sa talipapa. Sa totoo lang yung 4 na sulok lang ng kwarto namin ang lagi kong napupuntahan. At ang kabanding ko'y ang pamilya ko lang. Simula kasi na mag-asawa na ako, hindi na ako active sa mga kaibigan ko. Nung umuwi kami ng probinsya, dahil nga sa ikakasal na kami ngayong December, sa side nila kami nagpunta at dun na unti-unting lumabas yung tunay niyang ugali. Isang tanong ko lang ay mataas na agad yung boses, na palaging nakasinghal agad. At kapag nakakainom may halos araw-araw, na palagi kasing niyayaya ng mga kapitbahay nila. One time gabing-gabi na yon at umuwi siya at napagbuhatan niya ako ng kamay. Nagalit kasi ako noon kasi 6 PM na nung nakipag-inuman siya at 1 AM na halos nang umuwi siya. Kaya't nagalit ako at sinampal ko siya. Sinuntok niya agad ako noon sa braso at talaga namang pumasa. Nagulat ako noon kasi first time niya yung ginawa sa akin. Hindi naman niya kasi yung ginagawa sa akin nung nasa Manila kami eh. Doon ko naisip na hindi ko pa pala kilala yung partner ko. Kasi never naman niya akong pinagbuhatan ng kamay doon sa poder ko kahit na anong away namin. Doon ako nakapag-isip-isip na unti-unti ko palang nakikita yung totoo niyang ugali. Bukod dito ay gusto ko pa tong ihingi ng payo. Kasi minsan pinapahanap niya ako ng lalaki na mag-aano sa akin. Gusto daw niya akong makita na nakikipag-sex sa ibang lalaki habang nanonood siya. Akala ko nun ay biro lang. Pero nasundan pa yon ang nasundan ng mga tanong yon na sa tuwing magsisex kami. Gusto lang ba ng partner ko na mag-explore? O wala talaga siyang pagmamahal sa akin? Hindi ko masabi to sa pamilya ko or kahit na kanino kasi mabait ang tingin nila sa partner ko. At hindi pa nila to nakikitaan ng red flag. Pero sa totoo lang ay yun talaga siya kapag kami lang yung magkasama. Hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. Isang buwan na lang ay ikakasal na kami ngayong December 2025. Sana'y mariltok niyo ako at mabigyan niyo ako ng payo. Letter sender, Mira. Sinong seryosong lalaki na gusto kong makitang live sa ganung bagay? Na nagawa mo pang magtanong, nag-iisip ka ba? Tsaka gusto ko ring malaman kung nagpakasal ka pa kaya. Kasi sa dami ng red flag, hindi ka ba talaga napigilan? Diyos ko, grabing lala kung natuloy talaga. Kasi mantakin mo may signos na. Nalapatan ka na, binabastos ka na. Nagbalat na ang demonyo, nagtatanong ka pa. Diyos ko, pinagkanulo mo yung sarili mo. February na, sumasakit yung ulo ko sa pagtatanong na sana lang talaga hindi ka kinasal. Mabait, good provider, pinagsasabi mo te. Hindi mo na kailangang ihingi pa ng payo yan. Araw-araw lugaw ka ba at hindi mo kayang desisyon? Kasi kapag alam nyo sa sarili nyo na dehado kayo, antimano, isasalba mo yung sarili mo. Biruin mo nilalatag na yung red flag pero nakakapagtanong ka pa. Na hinihingi mo pa ng payo sa ibang tao yung ganyang klaseng sitwasyon. Eh kahit yata yung lucky charm na pusang pumakaway, masasapa ka eh. Isko naman, nakakapangiyak naman kayo.